What's up, Jaden? Yung luma vlog eh, no? So, what's up, Jay? Here with the gang from EV Manila, and syempre kasama natin si Miss Carmen from Electric Cyclery. So, for today's video, iisa-isahin natin lahat ng Honda units na lumapag dito sa Pilipinas. Yes, syempre, available yan sa Electric Cyclery eh, di ba? So, this is going to be a series of videos para hindi masyado mahaba. So, simulan na natin and let's roll that intro. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to hit that subscribe button. Libre naman yan. So what's up mga ka-EV? We're back with another episode and this time we're gonna check out Wuyang Honda. Tama ba, Ms. Carmen? This is different from SO7, di ba? Si Sundiro Honda naman, si SO7. So mga ka-EV, we're gonna check out the specs. Anong meron si Wuyang Honda? And syempre, yung pinaka-importanting tanong lagi, magkano nga ba si Wuyang Honda? So, Ms. Carmen, napansin ko kasi ito medyo iba sa mga nasa likod, no? This is the UB. Wuyang UB? Wuyang Honda UB. Tapos this one is the UB Cross naman. So, ito yung bago na sinasabi mo na. This month lang talaga siya dumating. So, mga ka-EV, kalalapag lang nito sa Pilipinas. Yan. So, ano ba ang pinaka-features ni Wuyang? Kasi, meron din mga fanbase ang Wuyang eh, no? Meron din, oo. So, siguro pakita natin sa kanila, no? Yung ano muna, UB and UB Cross, same lang naman sila. Medyo may difference lang sa external design. Pero in terms of specs, same lang naman sila. So, ang difference is aesthetic lang? Yeah, the aesthetic. Ang unang tanong natin dito is, ano ang power nito? Power output niya? Sa hubs niya muna, it's 350 watts. Tapos, naka-Wuyang Honda motor siya. So, hindi siya naka-Bosch? Hindi siya Bosch. SO7, yes, SO8. Pero nakalagay dito, it's Honda siya. So, it's by Wuyang Honda. Yun. And this is 350 watts? Tama? 350 watts, okay. Yes. Tapos yung battery niya, it's the same pa rin at 48 volts, 24 Ah pa rin. So, same ang range sa lahat ng mga Honda units? Yes. 60 to 80 kilometers? 60 to 80. Per charge, no? Per charge, yes. Tapos, ganun din. So, baka yung ibang di pa nila nakita yung first two videos natin. Yes. No? So, ganun din. Removable yung battery. So, you just unplug this one. Tapos, ayan, tatanggal. So, same, 7 kilos? It's 7 kilos, tapos lithium ion. That will last you 3 to 5 years, depende on your usage. So, wala siya nung circuit breaker kagaya nung Yes, wala siyang circuit breaker na. Oo. So, yun nga. Ito, so yung seat niya actually maganda, no? Oo nga. May compared color. sa SO7, Yeah, parang sobrang stylish. So, tapos two-tone pa, and maganda yung material na ginamit. This is like a racing seat, eh, no? Yung ganitong design, no? Parang, oo. So, we can show them the front panel. So, to turn it, ganun din siya, may remote din siya. Tapos, may key din kasama. Yung remote niya, nandito pala. Ayan. So, keyless din siya, pwede itong gamitin. But we'll show na lang siguro yung naka-key. So, when you turn it on, mas maganda yung panel niya kung compare natin with SO7. Yes, ito talaga mas may color. Tapos, same, it's on safety mode. Tapos, tanggalin natin yung park. You will see the speedometer, battery percentage, bar, saka the odometer. Yun. Yun, mas colorful nga yung display niya compared to the SO7. Yung SO7 and SO8, plain white yung display niya. Yes, oo, parang black and white lang siya. So, the same, meron siyang mga signal light. So, ayan, nandito yung signal light niya sa harapan. Integrated ang signal light niya sa headlight. So, hindi siya kagaya ng ibang units na nakalabas or na pwedeng sumabit eh, di ba? Yes, oo. So, ito naka-LED din to. Tapos, meron din siyang high beam and low beam. Ayan. So, mga ka-EV yung ilaw niya, I'm not sure, pero parang MDL na siya eh. Tama ba yung tawag doon, Josh? Ayan. Yan. And then, may busina din. Tapos, yung sa brakes naman niya, .3.4. So,
this is for the front. Hydraulic yung front. Yes, hydraulic yung front, drum brake yung likod. This is .3 and .4? .3 and .4, Tapos, yung sa susian pala, no, sabi, mukha nga siyang sa ADV, yes. Honda ADV. Ayun. And then you also get the USB port here to charge your phones. Tapos may sabitan din ng gamit. So, perfect pamalengke, no? Pwede, oo. Tapos, the same also, meron siyang abang for the arms. Tapos, pwede mo nga din lagyan ng pedal. So, siguro tatanong nila, ano bang pinagkaiba nito kay SO7? Yes, oo nga. Oo. Itong design niya kasi is parang medyo mas stylish siya kung compare mo kay mas maarte lang siya. Compare mo kay SO7. Parang ang tingin ko dito, Miss Carmen, si SO7 is classic yung approach niya. Yes, samantalang to si Wuyang is more on aggressive side no? Because of the decals din. Decals, medyo naging sporty siya tingnan. Yes, so ito, kasi may nakalagay na UV na decal. Yun. So, ang speed nito is? 45 kph yung 45 top kph. speed. The same. So, again, L1B siya na no license and no registration pa din. Helmet lang pang motor ang kailangan. Huwag kakalimutan. Huwag gagamit ng substandard na helmet. Pakiusap lang. Kasi hindi mo masabi yung disgrasya sa daan di ba? So, ayun. Yun nga. Safe ka. No license and no registration. So, charging time is? Charging time, the same pa din. 5 to 6 hours yung charging time. 5 to 6 hours from zero battery. Tapos, yun the precaution na to let it, Ayun. Mga ka-EV, sa mga may-ari ng mga electric vehicles, please don't forget sa charging. Meron tayong tinatawag na 30-30 rule. So pagkatapos mong gamitan, let's say galing ka ng ride, make sure to cool it down for 30 minutes before charging the unit. Then after charging, make sure to cool it down then for 30 minutes before gamitin ulit, di ba? It's the same with sa mga lithium-ion to. Yes. Hindi lang siya exclusive for the Honda. For the Honda units. Ano siya, lithium-ion na practice. So, mga ka-EV, as long as your unit is using lithium-ion, please don't forget the 30-30 rule. It would help na i-prolong yung battery life, di ba? Oo. So, normally naman pag lithium-ion, it would last you 3 to 5 years, di ba? Depende na sa usage mo. Of course, the more you take care of it, the more na mas maglalas. Ang binibilang doon, Miss Carmen, is yung charging cycles, tama ba? Yes, the cycle count. So, ganun din sa phones natin. Yung iba kasi parang very new sa kanila yung idea of e-bike or the lithium battery. So, hindi nila alam na ever since pala they've been using lithium na sa phone or sa laptop. Sabihin ng iba, naka-battery lang yan, madaling masira yan di ba? Parang sa phone lang din. Like, phone, how many years ba do you use your phone before you replace, di ba? Siguro yung iba, mga 5 years, gano'n. Yung iba naman, 2 years pa lang. 2 years, 3 years, ayun. So, depende na rin yun sa paano mo siya gagamitin. So, same sa SO7, motorcycle grade, ang rear suspension, yes, di ba? So, pwede din nilang palitan to. Actually, ito nga, may color pa yun. Oy. Color red yung suspension niya. Napakaganda ng combination nito, black, red, and gray, no? Yes, oo. So, ito stock to, di namin in-upgrade yan. Red talaga siya. So, this is the tail light, integrated ang signal light? Yes, oo. So, ganun din siya. Yan, may signal light. Tapos, brake. Walang hazard. Same wala ng din lahat siyang ng hazard, units. yes. Lahat ba ng Honda units walang hazard? Wala lahat na hazard. So, yung fender niya is extended din mga ka-EV. So, at least, kahit irat-rat mo sa tubig to or ihataw mo sa tubig, no wet-wet. Sigurado yan. Yeah. And then, okay nga lang din siya, same with other models, na kahit mula ng malakas, okay lang yun. So, literal kahit bagyo, Ms. Carmen? Okay lang pag bagyo. Basta pag downpour, okay lang. Pero kapag, kunwari, heavy floods na, syempre at a certain level, we recommend wag lalagpas ng floorboard. So, Ms. Carmen, pag bumili ng Wuyang Honda, ano pa mga freebies nito ng mga kasama? So, meron na siyang kasamang side mirror, tapos mga helmet, disc lock, seat cover, ganon. Yun. So, other accessories they can purchase, meron din top box. So, kung ano yung nag-fit kay Zoomer and SO7 kanina, pwede rin dito. Pwede rin. Tapos, meron din siyang bracket na pwede natin ilagay. And then, we also have actually a seat na may bottom box. So, ito medyo maliit lang yung box niya, yung bottom box niya. Parang kiddie box? Parang kiddie box, pang baon lang. Pero, for example, na you just want to bring your charger, pwede naman siya dito, kasya siya. Yun. Tapos, may center stand din to. Pwede nyong i-pa-add. So, again, kapag
Pag subscriber ng EV Manila, guys, libre yung center stand. Lagyan natin center stand. Just make sure na banggitin nyo ang EV Manila. Yan, pag bibili kayo dito. Tapos yung iba naman, gusto nila maglagay ng kakaibang top box. For example, this is a Rimowa-inspired na top box. As long as, syempre yung babagay, di ba? Para maganda yung ano natin. Ano bang classification ng Honda? Electric cycle, electric bike? Moped, electric motorcycle. Medyo kasi ngayon parang hindi confused pa yung mga tao. Medyo magulo pa no? Siguro more, talaga siya, electric scooter. Kasi scooter type Tapos, medyo magulo pa yung classification. So, anong available colors natin para sa Wuyang Honda? So, sa Cross, we have the black and red. Dalawa lang talaga yung release ni Honda for that. For the regular naman, we have 4 colors. So, yung nakikita nila right now is the black. And itong medyo brownish gray. And we also have a white one na pula naman yung seat. So, ganda to. Pula yung seat. Tapos, green one naman. So, medyo army green. Nakita ko sa page nyo na naka-promo ba yan? Naka-promo? I think so, yes. Ayun, ito maganda yung seat naman. Ito, it's brown. Kanina kasi, di ba, na black and red, ito brown. This is more of a retro approach, no? Parang cafe racer ang upuan niya, no? Yes, yung color. Tapos, yun, kung gusto nilang palitan din yung mga shocks na mas mukha siyang racing type or medyo maging classic look, ayun, it's very customizable naman. Pwede nilang, i-custom. Yun. So mga ka-EV, alam nyo ba na pwede nyo subukan to dito sa Green Hills, sa Electric Cyclery? Kung sakaling nag-iisip kayong bumili nito, mas magandang pumunta kayo dito sa Green Hills para kayo na makapili, kayo makapagsabi kung anong bagay sa inyo dahil pwede mo i-test ride lahat dito, Miss Carmen, no? Pwede. So baka naguluhan na sila kasi ano na natin to, third video na no? Kasi guys, sa totoo lang, hindi pare-parehas ang feel ng mga unit no? Iba yung height ng manibela, iba yung acceleration, iba yung speed, no? So it's also hindi siya hindi namin nire-recommend kasi ito yung best seller or ito yung ito yung bilhin mo. So depende na rin sa ano yung personal taste mo. And yun nga, yung feel talaga it's very important. Kung para sa'yo masyado siyang masyadong bababa or masyadong mataangkad. So, depende rin talaga siya sa person. So, when they visit here, pwede nga nila i-test ride lahat ng models hanggang sa makapili sila. Yun, so at least EV, mga ka-EV, hindi ka magre-regret Yung minsan kasi merong regret yung ticket mata na bili di ba? Uy, maganda yung Wuyang Honda, maganda yung SO7, tara bilhin natin. Then paggamit mo, parang hindi ko feel. Hindi pala para sa akin. So at least dito, hindi ka na walang regrets, hindi ka na, alam mo yun, hindi masasayang ang pera mo kasi alam mong para sa'yo dahil sinubukan mo. So ano pa bang may dadagdag natin sa ating Wuyang Honda? Siguro warranty ulit, no? Sa warranty, it's also 1 year on electrical components and basta hindi lang kasama doon yung mga consumables. So tulad ng tires, syempre pag napudpud mo na, hindi kasama yun. Brake fluid, brake pads, yun, hindi yung kasama. Pero all electrical, yung battery, yun, kasama yun sa 1 year warranty. No questions asked ba yung warranty na yun? Pag in terms of electrical, syempre check natin baka naman kasi ginat-ngat ng daga yung wires. Tama, so, pwede. Hindi naman counted yun. Rainproof ang Wuyang Honda, di ba, Ms. Carmen? Rainproof siya. Kasama ba ang water damage sa warranty? Depende din kung sa... Ginawa submarine. Mamaya naman pala, talagang ginawa mo ng submarine. Pagbukas mo, may goldfish sa loob, no? May mga dahon-dahon. So, hindi na syempre kasama yun sa warranty. Yeah, so we will diagnose naman, depende nga sa naging paano siya ginamit, gano'n. And also, yung physical nga, so for example, yung wires nga, naputol mo siya, may ginat-ngat ng daga. Hindi na syempre covered yun. Pero kahit hindi cover ng warranty, pwede nilang ipa-repair dito, yes, pwede naman, So lahat ng repairs, even sa gulong, manibela, hanggang sa likod, covered niyo dito? Pag sa mechanical naman, we recommend na pag may malapit sa'yo na motor shop, is doon mo nadalhin. Kasi same lang naman siya. Pero if you really wanna go all the way here again, pwede naman din. We will also be able to service naman. For convenience lang. Pero na-flatan ka lang naman. Hindi mo na kailangan dalhin pa. Dadalhin mo ba dito, no? So pwede ka sa mga gas station or sa, kung may malapit na motor shop for convenience.
Meron pa ba tayong gustong idagdag, Ms. Carmen? I think we were able to cover naman. So siguro sa mode of payments na lang ulit, yes, no? oo nga. Mga ka-EV, ito, laging tanong kasi ito eh. Gusto kong bumili ng Wuyang Honda, paano ko pwedeng bayaran? Yeah. Diba? So, yun, again, meron tayong cash. Tapos, sa cash natin, cover doon yung mga bank transfer, GCash, bank deposit. So, pag cash pala kasi may cash promo tayo eh. Tapos, yung for installment naman, we have mga credit card, Bilis, home credit, bank financing. Tapos, minsan may mga promo si BDO. For example, the buy now, pay later. Yes. Para mas ma-defer pa yung payment. Yun. Yeah. So, yon mga ka-EV, kung gusto niyo pa ng additional information, please make sure to check out their page. That's Electric Cyclery sa Facebook, di ba? They can contact you there as well for any questions doon. di ba? Yeah. And also, yun, they can visit us. So, we're located at G Strip Green Hill Shopping Center, open every day, even Sunday, 10 a.m. to 7 p.m. Yun. Shoutouts! Yan na naman tayo. Wala tayong shoutouts. So, mga ka-EV, kung nagustuhan nyo itong video na to or kasi tingin nyo nakatulong sa pagpili nyo ng Honda units, please don't forget to like. And please, don't forget to subscribe na rin. Please help our channel para makapag-produce pa kami ng mga ganitong videos. Yeah, Sabi nga natin, EV is the future. So mabuti na ngayon pa lang, may alam na kayo. No? So once again, this is Ms. Carmen and Jay from EV Manila, signing out.